Nagsimula ang lahat sa isang lumang kahon na natagpuan ko sa itaas ng aparador. Isang hapon iyon habang nililinis ko ang kwarto ni Mama. Hindi ko naman talaga balak maghalungkat, pero nang mapansin ko ang kahon na tila ilang dekadang hindi nagalaw, hindi ko napigilan ang aking sarili. Sa loob nito may mga lumang larawan, punit-punit na sulat at isang manipis na envelope na may nakasulat na para kay Ella. Ang pangalan ko, hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong misteryo ang nagtatago sa envelope na iyon. Sinilip ko si Mama mula sa pintuan. Nasa sala siya, abala sa pag-aayos ng mga paninda para bukas. Hindi niya ako mapapansin. Mabilis kong binuksan ang envelope at tumambad sa akin ang isang birth certificate. Hindi ko kagyat na naintindihan ang nakasulat, pero may isang detalye na agad kong napansin. Ibang pangalan ang nakalagay sa ilalim ng ina. Maria Lourdes Santos. Hindi iyon pangalan ni Mama. Ang pangalan ni Mama ay Teresa Villanueva at sa buong buhay ko, siya ang kilala kong nanay. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Halo-halo ang takot, pagkalito at galit. Bakit may ibang pangalan dito? Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng dibdib ko, na parang sinasakal ako ng kung ano. Pilit kong hinanap ang paliwanag sa loob ng kahon, ngunit walang anumang dokumento na maaaring maglinaw sa akin. Ang mga sulat na nandoon ay hindi ko rin maintindihan. Puro pira-piraso, parang mga pahina ng diary na tinanggal sa kwaderno. Ang ilan sa mga ito ay may petsa, pero ang iba'y walang marka. Iisa lang ang sigurado, hindi sulat kamay ni Mama ang mga iyon. Iba ang estilo, iba ang anyo. Sa unang sulat na nabasa ko, ganito ang nakasulat. Ella, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa o kung kailan masasabi ko sa iyo ang totoo. Pero isang araw, malalaman mo rin ang lahat. Mahal kita, anak. Sana maintindihan mo kung bakit ko ginawa ito. Hindi ako perpekto. Hindi rin perpekto ang desisyon ko. Pero ginawa ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Halos hindi ko na maipagpatuloy ang pagbabasa. Sino ang sumulat nito? Bakit anak ang tawag niya sa akin? Hawak ko ang papel, nanlalamig ang mga kamay, pero hindi ko maipaliwanag ang init na pumupuno sa aking ulo. Parang sasabog ang utak ko sa dami ng tanong. Sino si Maria Lourdes? Sino ang sumulat ng sulat na ito? At sino talaga ang nanay ko? Pinilit kong kumalma. Bumalik ako sa sala na parang wala akong nakita, pero hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong. Nakatingin si Mama sa akin nang pumasok ako. Nakangiti siya, gaya ng palaging ginagawa niya kapag nakikita niya akong bumaba sa kwarto. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na maibalik ang nangiti. May kung anong pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Isang pader na hindi ko alam kung kailan o paano babaklasin. Ella, okay ka lang ba? Tanong niya habang nag-aayos ng mga gulay sa mesa. Tumango lang ako. Hindi ko siya matingnan ng diretso. Pakiramdam ko, bawat galaw niya ay may itinatagong lihim. Nagpaalam ako na pupunta sa kwarto ko ulit at doon ako nagkulong. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatingin sa kahon. Gusto kong harapin si Mama at tanungin siya, pero paano ko sisimulan? Paano kung hindi niya sagutin? Paano kung tama ang hinala ko na may katotohanan sa likod ng dokumentong iyon, isang katotohanang maaaring magbago sa lahat? Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Habang kumakain kami ng almusal, bigla kong sinabi, Ma, may tanong ako. Napatingin siya sa akin, bahagyang nagulat. Ano yun, anak? Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero kailangan kong malaman. Sino si Maria Lourdes Santos? Biglang natigil si Mama sa paggalaw. Parang may humarang sa lalamunan niya. Hindi siya agad sumagot. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal, ay biglang nagkaroon ng kakaibang ekspresyon. Takot, kaba at lungkot. Hindi siya makatingin sa akin. Ella, saan mo nakuha ang pangalan na yan?
Tanong niya, mahina ang boses. Sa kahon sa aparador, may birth certificate na naroon. Hindi ikaw ang nakalagay na nanay ko. Diretso kong sinabi kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ano ang ibig sabihin nito? Sino si Maria Lourdes at bakit hindi ikaw ang nakalagay sa birth certificate ko? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, kinuha ang tasa ng kape at tumalikod sa akin. Kita ko ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang tasa. Napuno ng katahimikan ang buong kusina. Isang katahimikang halos sumabog sa bigat. Hindi ko alam kung paano ko pa siya kukumbinsihin na magsalita. Pero bago ko pa siya maitulak, siya na mismo ang bumigay. Ella, simula niya, mahina ang boses, parang basag na salamin ng tunog. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong malaman. Mahal kita, anak, sana maintindihan mo. Pero hindi ko siya maintindihan. Hindi sapat ang sagot niya. Hindi sapat ang pagmamahal niya para takpan ang malaking butas na biglang lumitaw sa buhay ko. Tumayo ako at hinarap siya. Ma, sabihin mo ang totoo. Sino ka ba talaga? Sino si Maria Lourdes? At sino ako? Sa wakas tumingin siya sa akin. Puno ng luha ang mga mata niya. Isang eksenang hindi ko pa nakikita kahit kailan sa buong buhay ko. Ang mama ko, ang matapang na babaeng bumuhay sa akin, ay biglang naging isang taong hindi ko kilala. Ella, sabi niya, umiiyak. Hindi ako ang totoong nanay mo. Parang tumigil ang mundo ko. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang lahat ng bagay na alam ko, na pinaniniwalaan ko, ay biglang naglaho. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, sinabi niya ang isang bagay na mas lalong nagpagulo sa akin. Ang totoo, hindi ako dapat ang nagpalaki sa'yo. Hindi ko dapat ikaw naging anak, pero naputol ang salita niya at sa wakas sinabi niya ang huling detalye na nagdala ng pinakamalaking twist sa buhay ko. Ella, may bagay kang hindi alam. Ang totoo, hindi lang ako ang nagsinungaling sa'yo. Marami kami. Pagkatapos kong marinig ang mga salitang binitiwan ni Tita Rosa, bumagsak ang mundo ko. Ang babaeng nag-aruga sa akin, ang babaeng inakala kong ina ko, hindi pala siya ang nagbigay buhay sa akin. Ang bawat alaala namin, mula sa unang araw ng klase hanggang sa mga gabing umiiyak ako sa kanyang kandungan, biglang nagmistulang isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa silid ko noong gabing iyon. Pakiramdam ko, pilit akong nilalakad ng mga paa ko kahit hindi na sila makaramdam ng lupa. Sa bawat hakbang, bigat ang nararamdaman ko. Bigat na parang nakalubog ako sa kumunoy ng mga tanong na walang kasiguraduhan. Sa loob ng kwarto, pumikit ako, umaasang kapag idinilat ko ulit ang mga mata ko, magigising ako mula sa bangungot na ito. Pero hindi. Ang katotohanan ay naroon, malamig at matalim, nakataga sa aking pag-iisip. Kinabukasan, nagising ako na may matinding sakit sa ulo. Ang mga mata ko ay namamaga, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umiyak kagabi. Bumaba ako sa kusina at naroon si Tita Rosa, tahimik na nagtitimpla ng kape. Hindi ko siya nilapitan, hindi ko siya kinausap. Hindi ko alam kung kaya ko pang tingnan ang mukha niya nang hindi naiisip ang kanyang binitiwang revelasyon. Pero naramdaman niya ang presensya ko. Lumingon siya sa akin at may lungkot sa kanyang mga mata na tila ba sinasalamin ang pinagdadaanan ko. Ana? Mahinang tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako, umakyat muli sa kwarto, at isinara ang pinto. Kung dati ang tinig niya ang kalmadong musika sa araw ko, ngayon, bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay tila nagdadala ng alingawngaw ng kasinungalingan. Sa loob ng ilang araw, iniwasan ko si Tita Rosa. Hindi ako bumaba para kumain, hindi ko siya sinagot tuwing tatawagin niya ako. Pero hindi rin ako makatulog. Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ay ma'am, sino ang tunay kong ina? Bakit niya ako iniwan? Sa wakas, hindi ko na kinaya ang pananahimik.
Isang gabi, bumaba ako sa kusina kung saan naroon si Tita Rosa. Nakaupo siya, tila ba hinihintay ako. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala pero hindi niya ako sinubukang kausapin. Ako ang bumasag sa katahimikan. Sino siya? Tanong ko, diretsyo, malamig. Napalunok si Tita Rosa. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan pero alam kong hindi na niya ako kayang pigilan. Ang pangalan niya ay Olivia. Sagot niya, halos pabulong. Siya ang iyong ina, Olivia. Isang pangalang hindi ko kailanman narinig. Isang estranghero na tila biglang naging mahalagang bahagi ng pagkatao ko. Nasaan siya? Bakit hindi siya ang nagpalaki sa akin? Sunod-sunod kong tanong, ang boses ko'y puno ng galit at lungkot. Huminga ng malalim si Tita Rosa bago sumagot. Iniwan ka niya sa ospital noong kapapanganak pa lamang niya. Hindi niya kayang buhayin ka. Ako ang kumuha sa iyo, Ana. Ako ang nagpalaki sa iyo, mahal kong anak. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ang babaeng inakalang iniwan ako, ang babaeng bumuhay sa akin. Pareho silang tila baga naglaban sa loob ng puso ko. Tumayo ako at tumakbo palabas ng bahay, hindi ko alam kung saan pupunta. Ang hangin sa labas ay malamig, pero hindi iyon sapat upang paliwanagin ang magulong isip ko. Habang naglalakad ako sa kalsada, biglang may isang pamilyar na lugar na tumawag sa akin. Ang parke kung saan madalas kaming magpunta ni Tita Rosa noong bata pa ako. Umupo ako sa isang lumang bangko, ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang mga kwento at halakhak namin dito ay parang multo ngayon, bumabalik sa alaala ko ng may kasamang sakit. Sa gitna ng aking pag-iisip, bigla akong nagdesisyon. Kailangan kong hanapin si Olivia. Hindi ako makakapayapa hanggat hindi ko siya nakikilala. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, paliwanag, sagot, o kahit pagkilala man lang. Pero alam kong hindi na ako pwedeng manatili sa kawalang katiyakan. Kinabukasan, muli kong hinarap si Tita Rosa. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya? Diretsong sabi ko, ang boses ko'y puno ng determinasyon. Hindi na siya nagtangkapang pigilan ako. Tulad ng inaasahan ko, may hawak siyang impormasyon tungkol kay Olivia. Isang lumang sulat, isang address. Binigay niya ito sa akin ng may mabigat na loob. Hindi ko alam kung bakit, pero habang hawak ko ang sulat, biglang tumibok ang puso ko ng mas mabilis. Parang may kung anong nagbabanta, isang bagay na magbabago ulit sa buhay ko. Binuksan ko ang liham at naroon ang mga salitang nakapagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Para sa anak ko, patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Alam kong mali ang ginawa ko, pero sana isang araw, maunawaan mo ang dahilan. Mahal kita, higit pa sa kaya kong ipakita. Kung mababasa mo ito, alam mong oras na para malaman ang lahat. Nasa kamay mo ang desisyon. Olivia. Ang sulat na iyon ay puno ng misteryo, pero may nakasulat sa bandang huli na mas nagpatigil sa akin. P.S. Hindi ako ang iniwan mo. May ibang dapat kang hanapin. Ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi siya ang nag-iwan sa akin, sino? Sa paglipas ng mga araw, hindi ko mapigilan ang pag-usisa sa mga natuklasan ko. Ang mga larawan sa lumang kahon, ang mga sulat na may kakaibang tono ng pagkakakilanlan, at ang kalat-kalat ng mga pahiwatig mula sa mga kwento ni nanay. Lahat ito ay patuloy na bumibigat sa dibdib ko. Ang bawat tingin ko sa kanya ay nagiging mas mahirap. Parang may harang na sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Ngunit hindi ko siya tinatanong. Hindi ko pa kaya. Sa halip, naghanap ako ng sagot sa paraang hindi niya malalaman. Isang araw, kumuha ako ng lakas ng loob para muling buksan ang lumang kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako nito. Sa ilalim ng mga sulat at larawan, may isang envelope na hindi ko napansin noong una. Hindi ito tulad ng iba, mas makapal, mas luma, at tila mas mahalaga.
Nang buksan ko ito, bumungad ang isang dokumento na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Isang birth certificate. Ang pangalan ko ang nakasulat pero may kakaiba. Ang pangalan ni nanay bilang ina ay wala roon. Sa halip, ibang pangalan ang nakalagay. Isang pangalan na hindi ko kilala. Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Ang dokumentong ito ang naging kumpirmasyon ng lahat ng hinala ko. Pero sino ang babaeng ito at bakit itinago ito ni nanay sa akin? Hindi ko napigilan ang sariling hanapin ang pangalan sa internet. Sa mga unang resulta, walang lumitaw na koneksyon. Pero sa ika-4 na paghahanap, may lumabas na artikulo, isang lumang balita mula sa isang diaryo. Ang headline nito ay tumama sa akin ng parang kidlat. Mag-asawa, nawala ang sanggol matapos ang sunog sa ospital. Ang pangalan ng babae sa artikulo ay tugma sa nakasulat sa birth certificate. Binasa ko ang buong kwento habang nanginginig ang mga kamay ko. Ang sanggol na tinutukoy nila ay nawala matapos ang sunog at ang mga magulang nito ay hindi na muling nakakita ng bakas ng anak nila. Ang petsa ng pangyayari ay eksaktong tugma sa araw ng kapanganakan ko. Parang bumaliktad ang mundo ko. Ako ba ang sanggol na iyon? Paano ako napunta kay nanay? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang utak ko ay puno ng tanong na tila walang sagot. Pero sa kabila ng takot, may nararamdaman akong galit. Galit sa ideya na maaaring kinuha ako ni nanay mula sa mga tunay kong magulang. Hindi ko alam kung tama ang iniisip ko, pero paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ebidensyang nasa harapan ko? Kinabukasan, nagpaalam ako kay nanay na pupunta sa library para mag-research. Hindi siya nagtanong, palaging ganito ang ugali niya na parang tiwala siya sa akin kahit hindi ko sinasabi ang totoo. Ang library ang naging kanlungan ko sa paghahanap ng sagot. Doon ko sinubukang maghanap pa ng iba pang impormasyon tungkol sa sunog na iyon. Habang binabasa ko ang isa pang artikulo, may isang detalye ang tumama sa akin ng husto. Isang nurse ang sinasabing nawawala matapos ang sunog. Hindi na siya bumalik sa ospital at hindi na rin siya nakita ng mga awtoridad. Ang pangalan niya, kilala ko. Kilala ko ng husto. Si nanay. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong sumigaw sa library. Parang bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ko para protektahan ang sarili ko sa posibilidad na may mas malalim na kasinungalingan sa buhay ko. Si nanay ang nawawalang nurse. Siya ang nasa ospital noong araw na iyon. Siya ang maaaring kumuha sa akin mula sa mga tunay kong magulang. Pag-uwi ko sa bahay, parang ibang tao na ako. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko rin alam kung paano ko pipigilan ang sarili kong magtanong. Pero nang makita ko siya sa kusina, abala sa pagluluto ng paborito kong ulam, may kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Sa kabila ng lahat, siya ang bumuo ng pagkatao ko. Siya ang nag-aruga at nagmahal sa akin. Pero kung totoo ang iniisip ko, kaya ko bang magpatawad? Lumapit ako sa kanya, hawak ang birth certificate sa mga kamay ko. Hindi ko na kaya ang pananahimik. Nanay, sabi ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Ano po ang ibig sabihin nito? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahang nilapag niya ang sandok na hawak niya at umupo sa upuan, tila naghahanda sa isang mahaba at mabigat na usapan. Saan mo nahanap yan? Tanong niya, pero ang tono ng boses niya ay hindi galit. Takot? Sa kahon niyo, sagot ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. Tumango siya, pero hindi pa rin nagsasalita. Ang katahimikan ay parang isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa pagitan namin. Sino po ang babaeng ito? Tanong ko ulit, mas malakas na ngayon ang boses ko. At bakit hindi po kayo ang nakalagay dito bilang ina ko? Huminga siya ng malalim at sa wakas nagsalita siya. May mga bagay na hindi mo pa maiintindihan, anak. Pero hindi ko kinuha ang papel na iyan para saktan ka.
Ginawa ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mga salita niya o ang paraan ng pagsabi niya nito. Sigurado ako may itinatago siya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko, halos sumigaw. Nanay, sino po talaga ako? Pero bago pa siya makasagot, may malakas na pagkatok sa pintuan. Nagulat kami pareho. Tumayo si nanay at pumunta sa pintuan, pero nang buksan niya ito, nanlamig ang buong katawan ko nang makita kung sino ang nasa labas. Isang babae may edad na, pero may kakaibang pagkakahawig sa mukha ko. At ang mga unang salitang binitiwan niya ay tila nagpatigil sa oras. Ikaw ang anak ko. Ang gabi ay tahimik at malamig, ngunit ang damdamin ko ay parang nag-aapoy sa loob. Hindi ako mapakali sa mga revelasyon na nalaman ko kanina lamang. Ang mga salitang binitiwan ni Tita Lorna, ang babaeng kinalakihan kong ina, ay paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Parang sirang plaka na hindi ko matigil. Hindi ako ang tunay mong ina, aniya sa tono ng boses na tila may halong pagsisisi at takot. Paano niya nasabi iyon ng ganoon lamang? Matapos ang 2 dekada ng pagiging mag-ina, matapos ang lahat ng sakripisyo, pagmamahal at pangaral na ibinigay niya sa akin, hindi ko maintindihan. Ang pagkatao ko ay tila biglang bumagsak, parang isang gusali na winasak ng lindol. Sino ako? Bakit ako naririto? Sino ang tunay kong ina? Sa kabila ng pagkabigla, hindi ko maitatanggi na may bahagi ng puso ko na matagal nang nagduda. Bata pa lang ako, may mga pagkakataong nararamdaman ko ang kakaibang agwat sa pagitan namin ni Tita Lorna. Oo, mahal ko siya, pero laging may tanong sa likod ng isip ko. Bakit hindi ko kamukha si Mama? Bakit iba ang hugis ng kanyang mga mata, ang korte ng kanyang ilong, ang kulay ng kanyang balat? Bakit parang may kulang sa bawat kwento niya tungkol sa nakaraan ko? Muli kong binalikan ang kaninang eksena sa sala. Ako ay nakaupo sa sira-sirang sofa, hawak ang isang lumang kahon na binigay niya sa akin. Ito ang sagot sa mga tanong mo, sabi niya habang luhaan ang mga mata. Sa loob ng kahon ay may mga papel, litrato at isang maliit na talaan. Ang unang bagay na nakita ko ay ang birth certificate ko. Ngunit hindi pangalan ni Tita Lorna ang nakalagay sa espasyo para sa ina. Iba ang nakasulat, pangalan ng isang hindi ko kilala, Maria Carmen de Guzman. Hindi ko alam kung paano ako huminga noong mga oras na yon. Ang puso ko'y parang sinasakal, pilit humahanap ng hangin sa gitna ng pananakit. Sino si Maria Carmen? Bakit hindi ko siya kilala? At bakit kailangang itago ni Tita Lorna ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon? Hindi ko maiwasang magalit, ngunit kasabay ng galit ay ang pagkalito at ang takot. Ayoko mang aminin pero natatakot akong malaman ang buong katotohanan. Sa ilalim ng birth certificate, may mga lumang litrato. Isang babae ang nasa mga larawan, nakangiti habang hawak ang isang sanggol. Ako ang sanggol. Hindi ko maikakaila iyon. Ang hugis ng mukha ko, ang nangiti ko. Parehong-pareho. Ngunit hindi ko kailanman nakita ang babaeng ito sa buhay ko. Sino siya? Bakit siya nawala? Habang patuloy kong sinisiyasat ang laman ng kahon, naramdaman ko ang mabigat na presensya ni Tita Lorna sa likuran ko. Hindi siya nagsasalita. Nakatayo lamang siya roon, parang anino ng mga lihim na matagal niyang itinago. Sa wakas, nagsalita siya, mahina at nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo noon. Pero ngayon, alam kong kailangan mong malaman. Hindi ko siya tiningnan, hindi ko siya kayang tingnan. Ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa isang sulat na nasa ilalim ng mga litrato. Bukas na ang sobre at ang tinta sa papel ay medyo kupas na, pero nababasa pa rin ang mga salita. Sa unang bahagi ng sulat, nakasulat ang pangalan ko, kasama ang petsa na hindi ko maalala. Ang sulat ay mula kay Maria Carmen, ang babaeng nasa litrato. Mahal kong anak, panimula ng sulat.
Pasensya ka na kung hindi mo ako nakilala. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, pero may mga bagay na hindi ko kayang ipaglaban. Sana balang araw maintindihan mo ako. Ang bawat linya ay punong-puno ng sakit na parang mga patak ng luha na isinulat gamit ang tinta. Hindi ko na nabasa ang sumunod na bahagi ng sulat dahil naramdaman ko ang pagpatak ng sarili kong mga luha. Ang mundo ko ay biglang naging mas maliit at mas magulo. Ang bawat sagot ay nagbubukas ng panibagong misteryo. Tumayo ako, hawak ang sulat at tumingin kay Tita Lorna. Sa wakas, nagtanong ako kahit hirap na hirap akong bigkasin ng mga salita. Bakit? Bakit mo itinago ito sa akin? Sino si Maria Carmen? At bakit siya nawala? Hindi siya agad sumagot. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang pisngi pero hindi niya itinago ang panginginig ng kanyang boses. Anak, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pero si Maria Carmen, siya ang tunay mong ina. Ako ang kinuha niya para alagaan ka. Hindi niya kayang maging ina noon dahil huminto siya parang may pumigil sa kanyang magsalita. Dahil ano? Tanong ko. Halos pasigaw, puno ng desperasyon. Gusto kong malaman ang sagot. Gusto kong mahanap ang mga nawawalang piraso ng sarili kong pagkatao. Ngunit bago siya makasagot, may tunog na nagmula sa labas ng bahay, isang malakas na pagbukas ng gate. Pareho kaming napatingin sa direksyon ng ingay. Ang mga mata ni Tita Lorna ay nanlaki, halatang nabalisa. Dumating na siya, bulong niya, halos hindi ko marinig. Dumating na sino? Tanong ko nang hindi ko maitatago ang kaba sa boses ko. Hindi siya sumagot. Bagkus lumapit siya sa pintuan, tila naghahanda sa pagpasok ng kung sino mang nasa labas. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at ang mga kamay ko'y nanlamig. Sino ang dumating at bakit parang takot na takot si Tita Lorna? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may mas malaking kwento sa likod ng lahat ng ito, isang kwento na hindi ko inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, tila mas bumibigat ang hangin sa bahay. Kahit anong galaw ko, parang may mga matang nakamasid sa akin, nagbabantay, naghihintay ng susunod kong gagawin. Hindi ko alam kung paranoia lang ito o talagang may misteryo sa paligid namin. Si Mama o ang babaeng tinatawag kong Mama ay tila mas tahimik kaysa dati. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, para bang may gustong sabihin ang mga labi niya pero pinipigilan niya ang sarili. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin siya. Binuksan ko ang pinto ng kwarto niya at tumambad sa akin ang kanyang malungkot na mukha. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tanga ng isang lumang kahon na tila matagal nang nakatago. Nang mapansin niyang pumasok ako, mabilis niyang isinara ang kahon at tinakpan ng kumot. Pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong umiwas. Mama, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba ang hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ko, halos pabulong, pero ang puso ko ay parang sumisigaw. Hindi siya agad sumagot. Nagtagal ang katahimikan at ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahina niyang paghinga. Sa wakas tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng lungkot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung handa ka na, sabi niya, pero hindi ko rin alam kung tama bang patuloy kitang paglilihiman. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung handa ako sa kung anuman ang sasabihin niya, pero ang tiyak ko lang ay hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Binuksan niya ang kahon at mula roon ay inilabas niya ang isang lumang litrato. Sa litrato may isang babae, bata pa, siguro nasa edad 20. Maganda siya, may mahahabang buhok at mga matang puno ng buhay. Sa tabi niya ay isang sanggol, nakangiti at tila walang kamalay-malay sa mundo, ang sanggol na iyon. Ako, ano ito, Mama? Sino ang babaeng ito? Tanong ko habang tinititigan ng litrato. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko.
Si Mama ay tumingin sa sahig, umiwas sa aking mga mata. Siya ang tunay mong ina. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga bala na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman, galit, lungkot o pagkabigo. Ang lahat ng pagkakakilanlan ko, ang lahat ng pinaniwalaan ko ay tila biglang naglaho. Paano nangyari ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ko, hindi na naiwasang umiyak. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, sagot niya, nanginginig ang boses. Pero natakot ako, natakot akong mawala ka. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, pero umiwas ako. Tumayo ako, naglakad palayo, at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw sa labas ay tila malayo. Parang hindi ko na sila marating. Ang pakiramdam ko, ako'y isang estranghero sa sariling buhay ko. Nasaan siya ngayon? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng tensyon. Hindi agad sumagot si Mama. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang sagot niya ay mas lalong nagpatindi sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam. Matagal na siyang nawala. Iniwan ka niya sa akin. Hindi ko na siya nakita mula noon. Hindi ko alam kung matatanggap ko ang mga salitang iyon. Paano niya nagawang iwan ako? Bakit? Ano ang dahilan? Ang dami kong tanong, pero pakiramdam ko walang sagot na makakapawi sa sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, may kinuha pa siyang isa pang bagay mula sa kahon. Isang maliit na pendant, hugis puso, na tila may nakaukit sa loob. Binuksan ko ito at sa loob ay may maliit na litrato ng parehong babae mula sa naunang larawan, pero sa kabila may pangalan, Lina. Lina, siya ba ang tunay kong ina? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumango si Mama habang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Kung iniwan niya ako, bakit may pendant siya na may litrato ko? Tila may iba pang kwento sa likod nito, isang kwentong hindi pa sinasabi sa akin. Habang hawak ko ang pendant, biglang may pumasok na alaala sa akin. Isang imahe, hindi ko alam kung tunay o guni-guni lang, ng isang babae na may hawak sa akin. Umiiyak. Ang imahe ay malabo, pero ang pakiramdam ay napakalakas. Parang may bahagi sa akin na nagsasabing hindi niya ako iniwan ng basta-basta. Mama, sabi ko, tumingin sa kanya ng mariin. May hindi ka pa sinasabi. Alam kong may iba pang kwento dito. Bago siya makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming napatingin. Ang oras ay hating gabi at ang pagkatok ay tila may kakaibang bigat. Tumayo si Mama, naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Hindi ko nakikita kung sino ang nasa labas, pero narinig ko ang boses ng isang babae, malalim, pamilyar at puno ng emosyon. Matagal na panahon, pero kailangan na nating mag-usap, sabi ng boses. Hindi ko alam kung bakit, pero ang balahibo ko'y tumayo. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko, dahan-dahang lumapit sa pinto. Pero bago pa ako makalapit, lumingon si Mama sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Huwag kang lalapit, sabi niya, halos pabulong. Pero huli na, nakita ko na siya. Ang babaeng nasa litrato, si Lina, ang tunay kong ina. Pinilit kong huwag manginig habang nakatayo ako sa harap ng lumang aparador sa kwarto ni Nanay. Ilang araw na akong nilalamon ng tanong na hindi ko maipaliwanag. Ano ba talaga ang totoo? Ang mga mata ko'y paulit-ulit na tumititig sa kahoy na pinto ng aparador. Tila may lihim itong itinatago. Sa ilalim ng liwanag ng lumang bumbilyang kumukurap-kurap, ang kwarto ay punong-puno ng katahimikan, pero sa loob ko'y parang may bagyo. Natagpuan ko ang sarili kong humihinga ng mabigat. Ang mga palad ko'y pawis na pawis habang hawak ang susi. Ang susi na nakuha ko mula sa ilalim ng kutsyon ni Nanay. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero alam kong may kailangan akong malaman. Kanina, nang magpaalam si Nanay na pupunta sa palengke, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kumilos.
Hindi ko na kayang maghintay. Ang mga tanong na bumabagabag sa akin ay parang mga anino na hindi nawawala. Dahan-dahan kong isinaksak ang susi sa seradura. Ang tunog ng pag-click nito ay tila sigaw sa katahimikan ng kwarto. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang mga lumang kahon na nakapatong sa isa't isa. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay pumasok sa ilong ko. Hindi ko alam kung alin ang uunahin, pero ang isang kahon na may nakasulat na pangalan ng nanay ko, ang pangalan niyang alam ko simula pagkabata, ay agad na nakakuha ng atensyon ko. Binuksan ko ang kahon at ang unang bumungad sa akin ay mga lumang litrato. Kinuha ko ang isang larawan ni nanay noong bata pa siya. Ang mundo ko'y tila huminto nang mapansin ko ang isang babae sa gilid ng litrato. Hindi ko siya kilala pero may kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya'y parang kilala ko. Pinagmasdan ko pa ang iba pang litrato at doon ko napansin ang paulit-ulit na presensya ng babaeng iyon. Minsan sa tabi ni nanay, minsan hawak ako noong sanggol pa ako. Ang mga kamay ko'y tila may sariling isip na naghanap pa sa kahon. Nakakita ako ng isang envelope na may nakasulat na mahalagang dokumento. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang birth certificate. Napatigil ako. Hindi ko inaasahan ang mababasa ko. Ang pangalan ng ina ko sa dokumento ay hindi ang pangalan ni nanay, hindi ang pangalan niya, ang pangalan ng babae sa litrato ang nakalagay. Ang dibdib ko'y parang sinasakal. Ang bawat litra sa papel ay tumitimbang ng 100 kilo sa utak ko. Sinubukan kong huminga ng malalim, pero parang hindi sapat ang hangin. Ang babaeng nasa litrato, siya ang tunay kong ina. Ang babaeng bumuhay sa akin na tinawag kong nanay sa loob ng maraming taon ay hindi ang totoong nanay ko. Sinubukan kong balikan ang lahat ng alaala. Bakit hindi ko napansin? Bakit hindi ko naramdaman? Ang bawat yakap, bawat halik, bawat pag-aaruga ni nanay, lahat ng iyon ba ay kasinungalingan? O totoo pa rin kahit hindi siya ang nagbigay buhay sa akin? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman o iisipin ko. Habang patuloy kong hinahalungkat ang kahon, may natagpuan akong sulat. Lumang papel, ang tinta ay medyo kupas na, pero malinaw pa rin ang mga letra. Sa unang linya pa lang, halos mabitiwan ko ang papel. Mahal kong anak, ang nakasulat, pasensya ka na kung hindi kita kayang alagaan. Mahal kita pero mas alam kong mas magiging maayos ang buhay mo sa piling ng ibang tao. Ang sulat ay mula sa babaeng nasa litrato, ang tunay kong ina. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung galit ba ako o malungkot o parehong-pareho. Ang buong mundo ko ay parang nadurog sa isang iglap. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang mapansin ko ang isa pang dokumento sa ilalim ng sulat, isang adoption paper. Ang petsa nito ay ilang linggo lamang matapos akong ipinanganak. Ang pangalan ni nanay sa papel ang nagpatibay ng lahat. Hindi ako aksidente sa buhay niya. Pinili niya ako. Pinili niya akong mahalin kahit hindi niya ako dugo. Sa gitna ng pagkalito, narinig ko ang tunog ng pinto sa sala. Dumating na si nanay. Mabilis kong isinara ang aparador, tinago ang mga papel, at sinubukang magpanggap na walang nangyari. Pero ang puso ko'y kumakabog ng sobrang lakas. Pumasok siya sa kwarto, dala ang mga pinamili. "Oh, nandito ka pala," sabi niya, ngumingiti. Pero ang nangiti niya, na dati nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay tila may tanong. Alam ba niya na alam ko na o kaswal lang ang lahat sa kanya? Tumango lang ako bilang sagot pero hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanya. "Hindi mo ba ako tutulungan magligpit ng pinamili?" Tanong niya, pero bago pa ako makasagot, may biglang tumunog sa telepono niya. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag. Sa gitna ng pag-uusap, narinig ko ang pangalan ng babaeng nasa litrato. Ang tunay kong ina. Tumigil ang mundo ko. Bakit siya tumatawag? Ano ang koneksyon nila?
At bakit ngayon pa, sa araw na natuklasan ko ang lahat? Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin siya sa akin at ngumiti uli. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung alam niya na alam ko na, pero isang bagay ang alam ko. May mas malalim pang sikreto ang buong sitwasyong ito. Hawak ko pa rin ang sulat na nagbago sa buong pagkatao ko. Ang bawat letra, bawat salitang nakasulat doon, parang mga tinik na tumutusok sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na nararamdaman ko. Pilit kong iniintindi ang mga sinabi ni Mama o ng babaeng itinuring kong mama sa loob ng 25 taon. Ang salitang, "Hindi mo ako tunay na ina," ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik kong mundo. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad palabas ng kusina. Hindi ko alam kung saan pupunta, basta kailangan kong makalayo. Hindi ko kayang tingnan si Mama, siya na hindi ko pala tunay na ina sa mga oras na iyon. Ang mga alaala namin na akala ko'y buo, na akala ko'y totoo, biglang nagkabasag-basag. Paano niya nagawang itago sa akin ang ganitong kalaking lihim? At bakit ngayon pa? Pagdating ko sa sala, napansin ko ang lumang kahon na nakapatong sa lamesa. Hindi ko iyon napansin kanina, pero parang tinatawag ako ng kahon na iyon. Nakasulat sa gilid ang pangalan ko. Malinis ang sulat kamay, pero may bahagyang kupas na tinta. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, pero sa ilalim ng bigat ng kaalaman, parang ito ang susi sa mga sagot na hinahanap ko. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon, halos hindi humihinga, para bang bawat segundo ay punong-puno ng tensyon. Unang bumulaga sa akin ang mga lumang litrato. Isa sa mga iyon ang larawan ni Mama, bata pa siya, pero may hawak siyang sanggol. Ako ba iyon? Tinitigan ko ang mukha ng sanggol, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi ko makita ang sarili ko sa mga mata ng bata. Hindi ko maipaliwanag, pero parang hindi ko siya kilala. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga dokumento. Isang birth certificate ang tumambad sa akin. Binasa ko ang nakasulat. Ang pangalan ko nga ang naroon, pero hindi ang pangalan ng babaeng itinuring kong ina. Sa halip, 2 estrangherong pangalan ang nakalagay bilang ama at ina. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Ang dami kong tanong, sino sila, nasaan sila, bakit ako napunta kay Mama? Lalong bumigat ang dibdib ko, parang hindi na ako makahinga. Sa ilalim ng birth certificate ay may isa pang sulat, mas luma, mas kupas. Binuksan ko ito, nanginginig ang mga kamay. Ang sulat ay mula sa isang babae, ang tunay kong ina. Anak, patawarin mo ako. Alam kong darating ang araw na malalaman mo ang katotohanan, pero gusto kong malaman mong mahal kita. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Napilitan akong ibigay ka sa iba dahil hindi ko kayang itaguyod ka. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay noon, pero alam kong mas magiging mabuti ang kalagayan mo sa piling ng ibang tao. Ang babaeng tumayong ina mo ay mabuting tao. Mahal na mahal ka niya. Sana, balang araw, maintindihan mo ako. Halos hindi ko na mabasa ang huling bahagi ng sulat dahil sa luha kong bumalot sa mga mata ko. Ang sakit, ang bigat, ang galit, halo-halo sa loob ng puso ko. Mahal ako ng tunay kong ina, pero iniwan niya ako. Paano niya magagawang mahalin ako kung kaya niya akong talikuran? At si Mama, ang babaeng nag-aruga sa akin, ang babaeng itinuring kong mundo ko. Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Narinig ko ang tunog ng mga hakbang. Napalingon ako. Si Mama nakatayo sa pinto ng sala, tahimik, nanonood sa akin. Ang mukha niya puno ng lungkot. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Gusto kong magtanong, gusto kong magalit, pero wala akong lakas. Anak, sabi niya, halos pabulong. Gusto kong ipaliwanag, pero natatakot akong masaktan ka. Hindi ako sumagot. Tumayo ako, hawak ang kahon at humarap sa kanya. Natatakot kang masaktan ako, pero hindi mo naisip na mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan? Hindi siya kumibo.
Tumulo ang luha niya, pero hindi ko alam kung totoo ang mga iyon o bahagi lang ng drama na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang dami kong gustong sabihin pero wala akong mahanap na tamang salita. Gusto kong isigaw ang galit ko, pero natatakot akong masaktan ko siya. Parang ako ang nagiging kontrabida kahit ako ang biktima. Tumalikod ako, papunta sa kwarto ko. Pero bago ako makapasok, narinig ko ang pabulong niyang sabi, "Anak, may isang bagay pa akong hindi nasasabi." Napahinto ako, tumalikod ako, tinitigan siya. Ang mga mata niya puno ng pag-aalala. Ang bibig niya nanginginig, parang may gustong sabihin pero hindi sigurado kung kaya niya. Ang tunay mong ina, hindi lang basta iniwan ka. Hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung nasaan siya, pero anak ang totoo. May dahilan kung bakit ka napunta sa akin. May dahilan kung bakit hindi niya nagawang panindigan ka. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa paligid. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Tumitig siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Anak, may isang tao na nag-utos sa akin na huwag kang ipaalam sa mundo. May isang tao na nagtatago sa katotohanan mo. At hindi ko alam kung bakit, pero alam kong mapanganib siya. Parang tumigil ang oras. Sino ang taong tinutukoy niya? Bakit may nagtago sa totoong pagkatao ko? At ano ang ibig sabihin ng mapanganib? Napatingin ako sa kahon na hawak ko, parang may laman. Itong hindi ko pa nakikita, hindi ko pa natutuklasan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na araw. Pero alam kong simula pa lang ito ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na hindi ko alam kung kaya kong harapin. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang loob ko'y tila bagyong walang tigil. Naririnig ko ang bawat pintig ng puso ko habang nakaupo ako sa harap ni nanay o ng babaeng itinuring kong nanay sa loob ng 21 taon. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala, bakas ang pagod at pangungumpisal. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero ramdam kong hindi na ito maiiwasan. Sabihin mo na, nanay, bulong ko, halos hindi marinig dahil sa panginginig ng boses ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko, malamig ang kanyang mga palad, na tila ba siya ang mas nangangailangan ng lakas ng loob kaysa sa akin. Hindi siya tumingin sa mga mata ko. Nakatutok siya sa kahoy na lamesa sa pagitan namin. Sa kabila ng katahimikan, parang sumisigaw ang mundo sa loob ng utak ko. Kailan mo pa nalaman? Tanong ko, mas mariin na ngayon. Hindi ko na kayang maghintay pa. Alam kong may lihim siyang itinatago at sa bawat segundo ng kanyang pag-aatubili, parang unti-unting nilalagari ang puso ko ng walang awa. Hindi ko sinadyang itago ito sa iyo ng ganito katagal. Sagot niya, ang boses niya ay basag na tila basong nahulog sa sahig. Noong una, akala ko, magagawa kong sabihin sa iyo kapag mas matanda ka na, kapag handa ka na. Pero habang lumilipas ang mga taon, mas lalo akong natakot. Paano kung magalit ka? Paano kung mawalan ka ng tiwala sa akin? Ako lang ang meron ka, anak. Ang salitang anak ay kumirot sa dibdib ko. Anak nga ba talaga ako? Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung sino ako, kung ano ang totoo, kung ano ang kasinungalingan. Ang kwento ng buhay ko, ang mga alaala ko mula pagkabata, ang mga yakap at halik na binigay niya, lahat ng iyon ay parang malapit ng mapawi. Hindi mo ako sinagot, sabi ko, pilit na tinatago ang puot sa likod ng boses ko. Kailan mo nalaman? Tumigil siya ng ilang segundo. Napansin ko ang paghinga niyang mabigat na tila ba bawat salitang ilalabas niya ay may bigat ng isang buong mundo. Noong sanggol ka pa lang, isang buwan pa lang, dumating ka sa buhay ko. Halos malaglag ang puso ko. Isang buwan, hindi ko alam kung paano ko iyon tatanggapin. Isang buwan pa lang ako sa mundo, hindi na pala ako nasa mga tunay kong magulang. Sino sila? Nasaan sila? Bakit nila ako iniwan?
Napakaraming tanong ang nagtatambol sa isip ko, pero hindi ko alam kung alin ang uunahin. Bakit ako? Tanong ko puno ng sakit. Bakit ikaw? Saan sila? Sa puntong iyon, tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung mas masasaktan ako sa mga sagot niya o sa katahimikang bumabalot sa pagitan namin. Anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo nang hindi ka masaktan. Pero ang totoo, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung sino ang mga magulang mo. Parang biglang huminto ang oras, ang tunog ng mga kuliglig sa labas, ang pagkaluskos ng hangin sa bintana. Lahat ng iyon ay parang nawala. Ang natira lang ay ang bigat ng kanyang mga salita na parang isang malakas na hampas sa mukha ko. Hindi niya kilala ang mga magulang ko. Paano iyon nangyari? Paano mo ako nakuha, nanay? Tanong ko, halos hindi ko na makilala ang boses ko dahil sa panginginig. Saan mo ako nakuha? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, lumapit sa lumang aparador at kinuha ang isang kahon na tila matagal nang nakatago. Nang buksan niya iyon, may isang papel na tinupi. Dahan-dahan niyang iniabot iyon sa akin, pero parang mabigat ang bawat galaw niya. Kinuha ko ang papel at binuksan. Ang nakasulat doon ay hindi ko inaasahan. Halos hindi ko maunawaan ang mga salitang iyon. Parang biglang naglaho ang lahat ng mga alaala ko. Ang bawat yakap ni nanay, ang bawat kuwento niya tungkol sa kung paano niya ako inalagaan mula sanggol. Lahat ng iyon ay tila naging bula. Iniwan ako. Ako ay isang sanggol na iniwan sa isang simbahan, isang paslit na itinakwil ng walang paliwanag. Nanay, ano to? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Nakayuko siya, umiiyak ng tahimik. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang iniwan ako ng mga magulang ko o ang katotohanang hindi niya sinabi sa akin ang lahat ng ito sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng mas malalim, napansin ko ang isang bagay sa ibaba ng papel. Isang piraso ng impormasyon na tila nakalimutan kong basahin dahil sa bigat ng mga unang linya. May kasamang kwintas na may pangalan. Clara. Clara, hindi ko iyon pangalan. Hindi iyon ang pangalan na ibinigay sa akin ni nanay. Ang pangalan ko ay Maria, pero ang nakasulat ay Clara. Nanay, Clara ba ang tunay kong pangalan? Tanong ko, puno ng pagtataka at takot. Ang mga mata niya ay biglang lumaki at ang mukha niya ay parang nagbago. Para siyang nakakita ng multo. Hindi na siya umiiyak, pero ang takot sa mukha niya ay parang sumigaw ng isang lihim na hindi ko pa alam. Nanay, ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ko, hindi ko na kayang pigilan ang emosyon ko. Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pintuan. Malakas, mabilis, halos mabasag ang katahimikan ng gabi. Tumingin siya sa akin, puno ng pangamba. Tumayo siya ng mabigat ang mga hakbang at binuksan ang pintuan. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Isang lalaki ang pumasok, may hawak na litrato ng isang sanggol. Ang sanggol na iyon, ako, ngunit ang kwintas sa litrato, parehong-pareho sa kwintas na nasa kahon. Si Clara, sabi ng lalaki, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Ang anak ko. Sa kabila ng paninikip ng dibdib ko, pinilit kong itago ang takot habang tumititig sa mukha ni mama o ng babaeng tinatawag kong mama. Nakaupo siya sa tapat ko sa maliit na mesa sa kusina. Ang mga mata niya'y nanatiling nakayuko sa basong hawak niya. Ang bibig niya'y bahagyang nakatikom, parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng orasan sa dingding. Tik-tak, tik-tak, parang sinasaksak ang bawat segundo sa puso ko. Sabihin mo, halos pabulong kong sambit. Hindi ko alam kung galit, takot o lungkot ang nangingibabaw sa boses ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napatingala siya at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang luwang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang babaeng ito, na sa buong buhay ko'y inakala kong pader ng lakas,
ay tila isang basong nabasag sa harapan ko ngayon. Anak, nabasag ang boses niya sa unang salita pa lang. Hindi ako ang tunay mong ina. Sa kabila ng mga hinala ko nitong mga nakaraang araw, parang sinuntok pa rin ako sa sikmura. Ang mga salitang iyon ay humiwas sa akin ng mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Pakiramdam ko'y biglang naging dayuhan ng babaeng nasa harap ko. Ang babaeng ito na nag-aruga sa akin, nagpalaki sa akin, nagmahal sa akin. Hindi siya ang tunay kong ina? Paano? Bakit? Napakaraming tanong ang biglang bumaha sa isip ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Bakit mo itinago sa akin to? Sino ako? Sino ka? Huminga siya ng malalim, pero alam kong nanginginig ang kanyang dibdib. Anak, ginawa ko to dahil ayokong mawala ka. Dahil mahal na mahal kita, hindi kita kayang iwanan sa sitwasyong tumigil siya, parang hindi makahanap ng tamang salita. Kinuha kita sa sitwasyong hindi tama, pero ginawa ko yon para bigyan ka ng mas magandang buhay. Parang umikot ang mundo ko. Kinuha mo ako. Anong ibig mong sabihin? Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa na para bang kailangan kong kumapit para hindi ako tuluyang mahulog sa kawalan. Hindi kita tunay na anak, ulit niya. Mas buo ang boses ngayon, pero mas mabigat ang bawat salita. Inampun kita, pero hindi legal ang pagkakaampun ko sa'yo. Halos malaglag ako sa kinauupuan ko. Hindi legal? Ang mga salitang iyon ay parang dagok sa mukha ko. Napapikit ako, pilit iniipon ang mga piraso ng kwento na tila biglang nagkadurog-durog. Ang mga alaala ko mula pagkabata, ang masasayang araw na magkasama kami, ang mga yakap niya, ang mga halakhak namin. Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Peke ba ang lahat? Isang kasinungalingan ba ang buhay ko? Paano nangyari to? Saan mo ako kinuha? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig sa galit at pagkabigo. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ipinanganak ka sa isang pampublikong ospital, ang nanay mo, ang tunay mong nanay, iniwan ka sa ward. Isang linggong walang bumalik para sa'yo. Walang pangalan, walang impormasyon. Wala. Wala kang kahit anong pagkakakilanlan. Ang sabi ng mga doktor, ampunin ka na lang ng sino mang handa. At noong nakita kita, muli siyang napaluha. Hindi ko kayang hayaan kang mawala. Kaya kinuha kita nang hindi na dumaan sa proseso. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Dapat ba akong magpasalamat dahil iniligtas niya ako mula sa isang posibleng masamang kapalaran? O dapat ba akong magalit dahil itinago niya sa akin ang katotohanan? Sa huli, ang tanging nagawa ko ay ang sumandal sa upuan at tumitig sa kisame, hinahayaan ang lahat ng emosyong bumaha sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko sa wakas, hindi na tinatakpan ng sakit at galit sa boses ko. Bakit mo ako pinalaking walang kaalam-alam? Hindi mo ba naisip kung anuming mararamdaman ko kapag nalaman ko to? Anak, natakot ako. Sagot niya, halos nagmamakaawa ang boses. Natakot akong mawala ka sa akin. Natakot akong magalit ka. At higit sa lahat, natakot akong malaman mo ang totoo tungkol sa nanay mo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa maliit na aparador sa gilid ng kusina. Binuksan niya ang pinakatuktok na drawer at may hinugot mula roon. Isang lumang sobre. Kupas na ang gilid at tila ilang taon nang hindi nabubuksan. Inilapag niya iyon sa mesa sa harap ko at para bang bigla akong nawala ng hininga. Ano to? Tanong ko, tinatapunan ng tingin ng sobre. Tungkol to sa tunay mong nanay, sabi niya. Mahina pero mariin ang boses. Pero bago mo buksan yan, anak, kailangan mong malaman. Hindi mo gugustuhing malaman ang lahat ng nakasulat diyan. Napatitig ako sa kanya at doon ko nakita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung para sa akin ba ang takot na iyon o para sa sarili niya. Ngunit ang alam ko lang, wala nang atrasan ito. Inabot ko ang sobre,
Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinuhugot ang laman nito. Ngunit bago ko pa man mabasa ang unang linya ng sulat, may narinig akong malakas na katok sa pinto. "Pulisya! Buksan ang pinto!" Napatayo si Mama, ang mukha niya ay biglang namutla. Napalingon ako sa kanya at doon ko nakita ang takot na mas matindi pa kaysa kanina. "Anak," bulong niya, "huwag kang magsasalita. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas." Ang puso ko'y parang bomba na malapit ng sumabog. Ano na naman to? Sinong hinahanap ng pulisya? Ang totoo bang inaakala kong alam ko tungkol sa babaeng nagpalaki sa akin ay mas malalim pa ang itinatago? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Ang bawat tunog ng orasan, ang bawat hampas ng hangin sa bintana, tila bumubulong ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sino ako? Sino ang tunay kong ina? Bakit nila ako itinago sa ganitong paraan? Ang mga sagot na natuklasan ko ay tila hindi pa sapat. Parang may mas malalim pang kwento na pilit nilang inilihim. Kinabukasan, bumangon ako ng maaga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero alam kong hindi ko kayang manatili sa bahay na iyon nang walang sagot. Nakaupo si Mama o ang babaeng tumawag sa sarili niyang mama sa loob ng 22 taon sa mesa ng kusina. Tahimik siyang umiinom ng kape, ang mga mata niya ay tila walang saysay. Hindi ko siya kinausap. Imbes, tumakbo ako palabas, diretso sa bahay ni Tita Marites. Siya ang matagal ko nang kinikilalang kapatid ni Mama, pero sa mga kwento niya tungkol sa nakaraan, lagi kong nararamdaman na may kung anong hindi niya sinasabi. Pagdating ko sa bahay ni Tita Marites, nagulat siya sa biglaan kong pagdating. Hindi pa ako nakakapagsalita, pero alam kong nararamdaman niya ang bigat ng dala kong emosyon. "Ano ang nangyari, Hija?" Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam kung kanino ko pa ito sasabihin, tita." Sambit ko, halos pabulong. "Pero alam kong may alam ka, alam kong may itinatago ka rin." Namutla si Tita Marites. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hinawakan ang tasa ng tutsaa sa harapan niya. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya, pero baka sa mukha niya ang takot. "Huwag mo na akong lokohin," sabi ko, medyo napataas ang boses. "Tita, nalaman ko na. Hindi si Mama ang tunay kong ina. At kung may alam ka, mas mabuti pang sabihin mo na ngayon." Napatingin si Tita Marites sa labas ng bintana. Para bang sinusubukan niyang takasan ng bigat ng sitwasyon. "Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo." Aniya, ang boses niya ay halos pabulong. "Pero oo, hindi si Maribel ang tunay mong ina." Tumayo ako sa harap niya, ang kaba ko ay parang nag-uumpugan sa loob ng dibdib ko. "Sino siya?" Tanong ko, halos sumigaw. Tumayo si Tita Marites at lumapit sa isang lumang aparador. Binuksan niya ito at inilabas ang isang kahon na puno ng mga sulat at litrato. Isa-isa niyang inilabas ang mga ito at sa bawat litrato, naramdaman kong unti-unti akong nawawala sa sarili. Ang mga litrato ay ng isang babaeng hindi ko pa nakikita kailanman, isang babaeng may mahabang buhok, malalalim na mata at ngiting puno ng kalungkutan. "Siya ang tunay mong ina," sambit ni Tita Marites, ang boses niya ay puno ng lungkot. "Anong pangalan niya?" Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. "Hindi ko alam ang buong kwento," sabi ni Tita Marites, "pero ang pangalan niya ay Teresa." Teresa. Ang pangalan na iyon ay parang apoy na dumapo sa aking isip. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kilabot ang dumaan sa buong katawan ko. "Nasaan siya?" Tanong ko, mas matapang. Tumingin si Tita Marites sa akin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot. "Malayo siya, Hija, at hindi ko alam kung paano mo siya mahahanap. Pero may isa pa akong sasabihin sa'yo." Bigla niyang inilabas ang isang sulat mula sa kahon, isang sulat na tila matagal nang isinulat. "Ito ang huling liham na iniwan ni Teresa bago ka iniwan sa amin.
sabi ni Tita Marites. Hindi ko alam kung tama bang ibigay ko ito sa iyo ngayon, pero siguro ito na ang panahon. Pinigilan ko ang pagluha habang inaabot ang sulat. Ang bawat letra sa papel ay tila sumisigaw ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Binuksan ko ito at habang binabasa ang mga unang linya, naramdaman kong bumaliktad ang mundo ko. Hija, patawad kung kailangan kitang iwan. Hindi ko ginusto ang nangyari, pero kailangan kitang ilayo sa panganib. Ang lahat ng ito ay para sa kaligtasan mo. Sana balang araw maintindihan mo. Panganib? Anong panganib? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero naramdaman kong may mas malaking kwento sa likod nito. Isang kwentong hindi pa nila sinasabi sa akin. Tiningnan ko si Tita Marites, pero bago pa ako makapagtanong, umiling siya. Hindi ko alam ang buong detalye, sabi niya, pero may isang tao na maaaring makapagbigay ng sagot. Sino? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng desperasyon. Bago siya nakasagot, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Napatingin kami pareho sa bintana at naramdaman kong tumayo ang mga balahibo ko. Ang lalaking bumaba mula sa sasakyan ay hindi pamilyar, pero ang presensya niya ay parang isang matibay na pader na bumagsak sa gitna ng kwento ko. Siya ang taong hinahanap mo, sabi ni Tita Marites. Ang boses niya ay puno ng kaba. Siya ang nakakaalam ng lahat. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtanong, pero bago pa ako makagalaw, tumingin ang lalaki sa bintana at ngumiti, isang nangiti na tila puno ng lihim. At sa loob ng isang saglit, naramdaman kong parang kilala ko siya, kahit hindi ko pa siya nakikita kailanman.